Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising na! Radyo Mindanao na mga kaibigan. Welcome sa ating programa. Sa RPN DXXX Zamboanga City. Ito po ang abang lingkod, Alasinto. Nagsasabing isang napakalamig na hapon sa ating lahat. Diyan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Siyempre sa Sabah, Malaysia, yung mga OFWs natin dyan na nakikinig sa atin. Sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte, Duterte. Sa Central Mindanao, Maguindanao, Sultan Kudarat, North Cotabato, General Santos, Sarangani, Samal Island. At siyempre sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Nakikinig silang atin ngayon. Ang mga members ng mga kapatiran sa Jesus Miracle Crusade. Nakikinig sila mga kaibigan sa Tuguegarao. Umaabot tayo dyan dahil sa shortwave radio. So good afternoon sa lahat at welcome sa Radyo Mindanao. Di pa tayo nagsisimula. Dami ng mga nagte-text, nagpapabate si Alili nag-text, nagpapabate uli. Alili, punta ka na lang kaya dito sa stasyon, mag-tandem tayo. Pag wala kang ginagawa dyan, usap-usap tayo dito. Kailangan ko ng katandem dito, yung marunong mag-Bisaya. Dahil maraming nakikinig sa atin ng mga Bisaya. Ayaw ko ng Chabacano. Kasi hindi raw naiintindihan ng mga iba sa Zamboanga City. Kaya nagreklamo sila, Sir, pwede bang pakiulit, pakisabi ano yung Chabacano? Hindi namin maintindihan. Dahil hindi lamang Zamboangueño nakatira sa Zamboanga City, mga kaibigan. Marami rito mga Bisaya, Ilonggo, Ilocano, Tausug, Yakan, Samal. Kaya kailangan universal language tayo dito, Pilipino. Maintindihan pa ng lahat, pati yung mga advertisers namin. Pagdating sa sabi ng mga nagte-text sa atin, pag may nagpo-programa daw na Chabacano ang salita, hindi raw nila maintindihan, lalo-lalo na sa mga ibang bahagi, ibang parte ng Mindanao. Tama nga naman. Dahil itong broadcast natin, mga kaibigan, ng 10 kilowatts. Umaabot tayo sa iba't ibang lugar sa Mindanao at hindi nila maintindihan yung dialektong Chabacano. Magbisaya na lang daw. Ay, daghan man nagpaminaw sa atong mga Bisaya. Bisaya man jud ang Mindanao. Diba? Karon, may withdraw na ang atay news. May withdraw na matud pa si Attorney Gregorio Andolana. Isip abogado ni Edgar Matubato, karong self-confessed member sa Davao Death Squad. Etong si Matubato kaysa nagpailang miyembro sa Davao Death Squad, DDS. Matud pa sa empleyado sa Municipal Trial Court, Branch 3 diha sa Davao, sa Dakbayan sa Davao, nga mihangyong di na ngalan na nagpadala matud pa og motion si Attorney Andolana, si Attorney Gregorio Andolana sa korte
ang niabot kagahapon nga buot na niining buhian ang pagdepensa sa kaso ni Matubato. Subay sa mosyon, dugay ng walang makontak ni Andolana si Edgar Matubato. Sukad na butang kini sa Witness Protection Program sa Department of Justice. Ang mosyon ni Andolana maghulat pa og pag-aproba sa korte og ang pag-aproba sa korte magkinahanglan sa pagtugot ni Edgar Matubato. Si Andolana may representa isip abogado ni Matubato para sa illegal possession of firearms nga gikaso sa akusado ni adtong Hunyo 2014. Ay nga, may warrant of arrest si Matubato kay wala man siya nag-appear sa arraignment. So nag-issue ang judge sa usa ka warrant of arrest. Nahadlok man mga igsuon si Edgar Matubato bumalik sa Davao. Kani si Edgar Matubato, cold-blooded killer. Sus, Ginoo. Aluoy sa mga biktima. Ay, daghan ta mga balita sa Davao. Patay sa pagpamusil ang General Manager sa Davao del Norte Electric Cooperative, National Electrification Administration kagabi. Subay sa report, giila ang biktima nga si Engineer Maximo Rojas. Ang kasamtangang General Manager o GM sa maong kumpanya nga gipusil sa riding in tandem nga mga suspek sa poblasyon na Bunturan, Compostela Valley Province. Matud pa nga anaa sa atubangan sa usa ka kanan-an ang biktima sa dihang gipusil sa mga suspek. Tumong sa ulo ug pipila ka bahin sa iyang lawas nga may resulta sa iyang kamatayon. Si Roas mao ang ikatulong opisyal sa Daneco NEA ang gipatay. Diin una silang Rogelio Butalid o Gregorio Ibanez. Pipila ka tuig ang milabay. Sa pagkakaroon mga igsoon, ang Nabunturan Municipal Police Station nagpadayon pa sa ilang investigasyon aron masayran ang motibo sa maong krimen. Grabe So hulat sa sa warrant of arrest ni si Edgar Matubato. Kay mismong si Judge Silverio Mandalupe ang nagpagawas og alias warrant kang Matubato sa iyang kasong illegal possession of ugly face of firearms and ammunition. Ay, sos Matubato, daghang problema. Daghang problema si Edgar Matubato is a dead man walking. Giakusar ni Matubato si Tatay Digong sa behind sa extrajudicial killing sa Davao 1,000 criminals sa Davao City alone. Nagidinay man ni Tatay Digong kulabot diha. So hot water karon si Edgar Matubato. Ang iyang protector mga igsuon si Senators Laila de Lima o Antonio Terrellanes. Kinsa pa mga sa simbahan pa ay na. Anyway, gibulgar karon ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte nga dunay pipilang nga mga senador ang nagagamitan og cocaine. Apan wala na ni may gibutyag kung pila ang ihap sa mga senador ang nagagamitan kini atol sa pakig-atubang niini sa matigbalita sa regular session sa sangguniang panlunsod sa Dakbayan sa Davao.
Wala na usab ni inig bulgar ang ngalan sa maong mga senador. Ay sus. Apat kung makakuha ng patud pa kini og balidong ebidensya, iya matud pa kining ibulgar sa tanan sa publiko. Nahibaluan na si Vice Mayor ang maong impormasyon, gumikan doon na kini nakaistorya nga iyang higala. Usab sa maong mga senador og didto niini na saysay ang maong impormasyon. Samtan mabalik matod pa sa kauluhang Manila ang Vice Mayor karong Biyernes o Huwebes aron makakuha na kini ng ebidensya kalabot sa naasoy na impormasyon. Kinsa man mga senador user cocaine. Wow, dili na siya buha cocaine gyapon. Baka Eric Clapton cocaine. Nazareth cocaine. Anyway mga kaibigan, may tuturing naman na isang damaged good. Itong si Edgar Matobato. Ito'y ayon kay Senator Richard Gordon, Chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. At ayaw na niyang pabalikin itong si cold-blooded murderer na si Edgar Matobato sa ininasagawang pagdinig kaugnay sa extrajudicial killings. Of course, this is in aid of legislation. Kinansila na ang nakatakda sanang pagdinig ngayong araw mga kaibigan. Kahapon, cancel din. Ayon pa kay Senator Dick Gordon. Ipasok mo, Dick. Ayaw na niya ang mayoryang mga mayoryang senador na paharapin na muli sa naturang hearing o pagdinig si Edgar Matobato dahil wala na umatotong kredibilidad. Kaya nga ang sabi ay damaged good etong si Matobato. Nagbi-meeting pa umano ang committee kung itutuloy pa ang pagdinig, ngunit mayorya sa mga miyembro dito ay ayaw nang paharapin si Matobato dahil ginagamit lamang ito upang tirahin si Tatay Digong Duterte. Kamakalawa ng gabi mga kaibigan, nabalot sa tensyon ang pagdinig matapos na magkainitan sina Dick Gordon at Laila de Lima na nauwi sa pagwa-walkout nitong si Senator Laila. Nag-ugat ito makaraang lumitaw sa kasagsagan ng pagdinig ang impormasyon ukol sa kasong kidnapping with ransom na isinampalaban kay Edgar Matobato ng National Bureau of Investigation noong 2000. Paniwala ni Senator Gordon mga kaibigan, tinago ni De Lima ang naturang impormasyon matapos na lumitaw na noong pa alam di umano ng senadora ang naturang kaso ni Matobato. Ito ang dahilan kung kaya nagkainitan si Gordon at si De Lima. At sinabi, inakusahan ni Senator Gordon itong si De Lima ng pagtatago ng impormasyon ukol dito kay Matobato or concealment of information. Ngunit hindi naman matanggap ni Senator De Lima ang naturang alegasyon o akusasyon at kung kaya'y nagkasagutan ang dalawa hanggang sa mag-walk out si Senator De Lima. Nako po, isa pa ang kinainit ng ulo nitong si Gordon ay ang pagsibat o ang pag-alis nitong si Matobato nang walang paalam sa komite. Pero, to the rescue naman mga kaibigan, si Senator Antonio Trillanes. At sinabi ni Trillanes, alam naman daw ng lahat na may kasong kinakaharap etong si Edgar Matobato dahil mismong sa naturang hearing ay lumabas ang nasabing impormasyon. Kaya ang sabi ni Trillanes, pinagtatakpan lamang ni Gordon ang sarili sa pagkakapahiya. Kaya ang kailangan daw ay mag-issue ito ng public apology kay Senator De Lima.
hindi naman magpa-public apology, sabi ni Gordon. Ngayon mga kaibigan, talagang pinag-aaralan nila Senator Dick Gordon at iba pang senador ang kasong isasampa dito kay De Lima dahil sa kanyang pag-walkout ay nakabinbinto ngayon sa Ethics Committee. Pwede siyang mapatawan ng parusa dyan mga kaibigan. Ako, sabi ni Senator Gordon, pwede siyang mabigyan ng penalty. And the worst, ma-kick out. Wow. Ang gulo talaga mga kaibigan, basta politika na. Pati si Senator Manny Pacquiao, nakisawsaw na rin. Sabi ni Manny Pacquiao, parang insulto daw yan sa sakripisyo ng mga senador. Yung mga importanteng dapat nilang gawin ay para sa isyo ay matapos na. Ay, buhay. Inaantay natin dyan mga kaibigan yung banta ng Kongreso. Yung grupo nitong sina House Speaker Pantaleon Alvarez na ilabas yung sinasabing sex video ni Senator Leila De Lima. Dahil meron daw tong sex video at sa sex video kasama niya ang kanyang driver na si Ronnie Dayan. Kaya nga lungkot na lungkot talagang halos. Kaya nga nag-hysterical itong si Senator Leila De Lima nung kailan ba yon? Nung last week sa kanyang press con. At bagamat hindi naman niya inaamin na meron siyang extramarital affairs dito kay Ronnie Dayan na isang taong pamilyado. Kaya matindi ang akusasyon. Pero mga kaibigan, alam nyo ba na sa YouTube, maraming mga di umanay sex video, sex scandal itong si De Lima. Pero sa opinion ko mga kaibigan, ay hindi siya yun. Photoshop, edited. Yung mga nagkalat na sex scandal di umano nitong si Senator Leila De Lima. Hindi naman siguro magkakaroon ng video scandal yan. Alangan mo nakikipagtali ka sa kalaguyo mo, naka-video pa. Para naman kayong yung kilala kong politiko dyan sa Banana Republic. Meron siyang sex scandal sa kanyang bodyguard. Okay sana yun. Kaya lang hindi okay. Dahil ginamit ng kalaban niya sa politika ang naturang sex scandal at ipinakalat. Dyan yan mga kaibigan sa Banana Republic. Yung involved dito sa sex video lalaki. At ang kanyang bodyguard ay lalaki. Ay, chismoso. Dyan mga kaibigan sa Banana Republic. Ay, samantala, walang ipapakitang sex video sa pagdinig ng kamera. Bukas mga kaibigan, ito ay ayon kay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre. At kung meron daw ay bahala na. Bahala na itong kamera kung ilalabas ang sex video kung meron man sa publiko or sa isang executive session. Kung ilalabas niyo, kung may hawak kayong sex video ni Senator Leila De Lima, ilalabas niyo sa panonoorin niyo sa isang executive session, nako. Alam niyo mga kaibigan, pag sinabing executive session, ito yung closed door. Walang media, sila lamang. Baka pag napanood niya, mawala na kayo ng ganang kumain. Ay sa sinabi ni Secretary Vitaliano Aguirre na inamin din ito mga kaibigan na napanood niya na yung video. Nakuha umano sa cellphone itong si Ronnie Dayan. Yung allegedly na bodyguard boyfriend ni Senator Leila De Lima. Ngunit sinabi ni
Sinabi ni Secretary Aguirre na we're not going to present anything about that sex video. At sinabi niya maliwanag na meron pa silang ibang mga ebidensya. Ay nako. Anyway, kung may mga bago daw na mga affidavit, may mga filed na yung pumirma sa ilang affidavit na nagsasabing talagang may relasyon itong si Senator Laila De Lima at Ronnie Dayan. Ayan ang alegasyon, mga kaibigan, labang kay Senator De Lima. At ang akusasyon pa ay itong si Ronnie Dayan ang nagsisilbing bagman nitong si De Lima na mariing namang itinatanggi ng senador na dating naging Department of Justice Secretary. Grabe yung skandalo ng ating bansa. Kinalolobaan ng mga politiko. Tapos nadagdag pa yung akusasyon nitong si Davao City Vice Mayor na ay mga senador na gumagamit ng cocaine. Ako. Hindi mahirap yung ganyan, mga kaibigan. Mahirap yung ganyang klaseng mga akusasyon. Kailangan meron kang matibay na ebidensya. Pag wala kang ebidensya tapos sinabi mo sa publiko yan, katulad ngayon, di ba? Sinabi niya sa isang press conference na sa isang interview sa kanya ng media sa Davao City na meron daw gumagamit ng mga senador. Ako. Di lahat na pinaghihinalaan na. Mahirap, mga kaibigan. Pag walang ebidensya, mahirap magsabi nito, lalo na kung ito'y galing sa opisyal ng pamahalaan. Sa media, alam nyo, tigbalita lamang tayo. Kung anong sinasabi sa atin, yun ang ating pinaalam sa publiko. At lahat ng ito ay puro alegasyon, akusasyon at walang sapat na ebidensya. Ganun din ang katulad ng ginawa ni itong si Laila De Lima nang iharap niya itong si cold-blooded killer na si Edgar Matubato. Lahat na yata ng pagpatay ibinintang kay Tatay Digong Duterte. Pati yung pagpatay doon sa isang Turkish national na si Salik Makdum na ayon kay Matubato sa hearing nitong ginawa ni De Lima ay isa umanong foreign terrorist itong si Salik Makdum. Ngayon pala asawa ng sarili niyang pinsan, mga kaibigan. At binibentahan niya ng lupa. At nung magbabayad na itong si Salik Makdum, pinadukot ni Edgar Matubato sa kanyang mga kasamahan dyan sa Samal Island, pati yung pera. At mula noon hindi na nakita itong si Salik Makdum. At ang matindi pa nito, nagdemand pa ng ransom itong grupo ng mga armadong kalalakihan na dumukot kay Salik Makdum upang siya'y palayain. Grabe kaswapang tong si Edgar Matubato. Kinuha niya na yung perang pambabayad sana sa lupang ibinibenta nitong si Edgar Matubato kay Salik Makdum. Pinadukot pa niya at humingi pa ng dagdag na ransom. Walang hiya talaga to. Talagang halangang kaluluwa nito, mga kaibigan. At sinabi nitong si Edgar Matubato na pinatay nila itong si Salik Makdum dahil isa umano siyang foreign terrorist. Pero hindi niya sinabing asawa yan ng pinsan ko. At pinatay namin yan kasi dinakawan namin ng salapi. Diba? So isa yan sa mga kasong kinakaharap, mga kaibigan. Yun yung sinasabing kasong kidnapping ni Edgar Matubato na naganap noong taong 2000. So mahirap talagang sabi pa ni Edgar Matubato, 1,000 yung kanilang pinatay sa Davao City alone. Wala pa yung pinatay nila sa Butuan, sa mga iba't ibang lugar, pinatay nila sa Samal, sa Davao del Norte. Wala pa yun. Siya mismo, ang pinatay niya raw, hindi bababa sa 50 katao. Na puro umano kriminal. Sa utos nitong si Tatay Digong Duterte.
Hindi naman mahirap naman paniwalaan yan dahil pabago-bago ng statement, mga kaibigan, itong si Edgar Matubato. Alam ka naman kung si Tatay Digong ang mag-uutos yan, lalapit ba naman kay Edgar? Oy Edgar, patayin mo si ganito kasi kriminal yan. Di ba kung matalino kang kriminal, siyempre meron kang mga tao na mag-uutos sa ibang tao na patayin. Hindi ikaw ang didirekta. Tapos sabi pa ni Edgar Matubato, nagsimula sila, pipito lamang sila. At ang tawag sa kanila ay Lambada Boys. Kaya nga sabi ni Senator Tito Escalera, Tito Escalera, di pala ito school bukol. Sinabi ni Senator Tito Soto na nung panahon ng itinatag itong sinasabing Lambada Boys, hindi pa uso ang lambada. Wala pa raw lambada noon. Yung salitang lambada, hindi pa alam ng publiko yan, hindi pa alam ng mundo yan. Paano daw naging Lambada Boys ang tawag sa kanila samantalang hindi pa uso ang lambada noon? Ang uso daw noon Labamba. Paiba-iba ng pahayag itong si Edgar Matubato. Kaya napakahirap paniwalaan. Pero mga kaibigan, commercial break ba tayo? 2:30 na. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Thank you very much, Mr. President. President Fidel V. Ramos. At lagi niyang ini-endorse yung paborito niyang newspaper, yung Mindanao Examiner. Ay mga kaibigan, ako may kidnapping na naman. Ano ba naman to? May nangyaring kidnapping mga kaibigan. Meron tayong nakawang report sa ating mga correspondents sa Cotabato City. At na-kidnap umano ng mga di kilalang armado. Itong si Teng Makabalang, isang negosyante. At ang ayon sa ating report ay dumulog sa pulisya itong si Teng Makabalang upang sabihin, upang humingi ng saklolo na yung kanyang anak ay dinukot at kasama ang isa pang mekaniko. Itong anak ni Teng Makabalang ay may-ari mga kaibigan ng Sticker Works. Diyan mismo sa Cotabato City. Nangyari to mga kaibigan kagabi. At nakilala yung biktima na si TJ Tagadaya Makabalang. 30 anyos at residente ng Barangay Rosary Heights 6. At yung kasamahan niyang mekaniko na empleyado niya ay nakilala namang si Wendell Apostol Pactuan, 19 anyos. Taga Barangay Rosary Heights 7. Ayon sa pulisya, lumabas base sa kanilang investigasyon ay may kausap umano tong mga biktima na gustong bumili ng kanilang ibinibentang motorsiklo. At nagkasundo na magkita dito sa harapan ng Land Bank sa Governor Gutierrez Avenue yan mga kaibigan. Ngunit habang hinihintay ng mga biktima yung kanilang buyer ay dumating yung isang van at isang Toyota Innova na kulay abo.
At wala itong mga plaka mga kaibigan at lumabas yung mga lalaking armado ng baril at hinila itong dalawa. Naku po. Kagabi ito mga kaibigan na nangyari. At hindi pa mabatid ang dahilan ng pagdukot dito kina TJ Tagadaya Makabalang at Wendell Apostol Paktuan. Kaano-ano kaya ito ni Ali Makabalang, yung reporter ng Manila Bulletin At sinabi naman ng pulisya na patuloy ang kanilang investigasyon sa naturang abduction. Pero wala pang maibigay na detalye mga kaibigan ang kapulisan sa Cotabato City kung ano ang motibo nito. Grabe, no? Alam niyo, napakagulo talaga sa Cotabato. Kaya nga minsan sinabi ng US ambassadors in the Philippines na yung Cotabato City raw ay di umano ay binansagan niyang doormat of terror. Dahil nga sa mga kaliwat kanan na kidnapping, bombings, pamamaril, di ba? So, matindi mga kaibigan. Hindi natin na malaman bakit sa kabila nung nasa isa tayong state of emergency, parang napakalax ng seguridad sa ating bansa. Lalo-lalo na sa Mindanao. Kita niya sa Cotabato, may sa kabila ng state of emergency na inilabas nitong si Tatay Digong, dapat yan heightened alert ang militar at pulisya. Pero nalulusutan pa rin sila. Kaya nga napakahirap. Diyan sa Zamboanga City, maraming checkpoint dyan. Nakaupo lamang yung mga sundalo. Labas-masok yung mga sasakyan. Hindi man lang ini-inspeksyon, lalo na yung mga UV Express. Paano ka makakasigurado, mga otoridad, na wala pumapasok na bomba sa Zamboanga City? Kung yung mismong mga nagbabantay sa checkpoint, nakaupo lamang, nakatingin lamang habang dumaraan yung mga sasakyan. Kaya nga may checkpoint yan at dyan dapat in-inspeksyon ng mga sasakyan. Lalo na yung mga pampasaherong van. Kaya mga kaibigan, no wonder kung dadating yung pagkakataon na may mangyayaring kaguluhan sa Zamboanga. Dahil kulang, napaka-lax ng security sa Zamboanga City. Sa mga checkpoint, wala kang maasahan. Sa gabi, wala kang makikita nagpapatrolya. Hindi natin alam kung saan na pupunta itong mga otoridad. Pagdating ng gabi, naglalaho. Para silang mga traffic enforcers ng City Hall. Alam nyo mga kaibigan, yung traffic enforcers ng mga traffic aid ng Zamboanga City Hall, laging wala sa kanilang pwesto. Kaya pag nagkabuhol-buhol yung trapiko, asahan ninyong walang nagmamando ng trapiko. Ang style pa ng ibang mga traffic aid ng Zamboanga City Hall, naninigarilyo pa. Naku po. Dyan sa Veterans, intersection ng Veterans at Governor Alvarez ba yan? Dyan sa may Jollibee, sa may Metrobank. Talagang sarap na sarap manigarilyo ng isang traffic aid dyan. Naka-uniforme siya, nagmamando ng traffico, pero naninigarilyo. Sana nakikinig sa atin si Apple Go. Yung bagong Zamboanga City Administrator. Siguro dapat ang gawin ni Apple Go mga kaibigan ay lumabas at sumakay ng isang pribadong sasakyan at tignan itong mga traffic aid. Kung nasaan sila, nasa pwesto ba sila, naninigarilyo ba sila, nagte-text ba sila, at lagi silang wala sa pwesto. Hindi lang dyan sa sa may Veterans, dyan sa may Jollibee, sa may Metrobank.
Pati dito sa, ano ba yan, sa Mayor Vitaliano Agan Avenue at Governor Alvarez. Yan, laging walang tao dyan. Makikita mo yung mga traffic agent ko hindi nanonood ng TV doon sa nagbebenta ng mga segunda manong television. Nandoon sa loob ng restaurant na nagbebenta ng cake house. Nagpaparamig. Ay, nako po. Mabuti pa yung mga pulis dito sa Lunsuran, yung intersection ng Lunsuran at Putik. Talagang umaga pa lang, ando na sila. Nakapwesto na ng mga pulis, trafiko. Pero dito sa may Giwan, sa may McDonald's, laging umaga, walang pulis dyan. Laging walang nakapwesto dyan. Kung may pumwesto man dyan, tanghali na. Dapat alas 6 pa lang nandiyan na. Katulad itong mga nasa Putik, Lunsuran. Laging nasa pwesto. At yung mga barangay kapitan ng Tumaga, lagi rin nasa pwesto. Mabuti pa itong mga barangay kapitan. Barangay Tanod pala. Hindi natin makita yung barangay kapitana dyan sa Tumaga, di ba? Ito si Jackie Lim. Buhol-buhol ang mga, ang daming pedicab dyan, mga kaibigan. Problemado yung pedicab dyan. Ako, suot dito, suot doon. Lusot dito, lusot doon. Mabuti na lang, masipag yung mga barangay Tanod itong si Kapitana Jackie Lim. At, umaga pa lang, nakapwesto na. Hanggang gabi, nakapwesto. Considering yung mga edad nila, matatanda na. May mga edad na. Pero, tuloy pa rin ang mga trabaho. Minsan, nagpunta tayo dyan sa barangay hall. Gabi siguro, mga 6:30 o 7:30, gano'n, 7 o'clock. Upang ireklamo yung... upang isumbong yung mga nag-rugby dyan sa may labas ng DPWH, yung mga bata. Lumapit sa atin yung isang barangay Tanod at napakagalang. Sabi niya, ano po kailangan nila? Magandang gabi po. Sabi ko, pwede hubang pasadahan ninyo yung likod ng DPWH yung sa may tambakan ng basura. Dahil yung mga bata ron nagra-rugby. Daanan ng mga sasakyan, nakikita sila nagra-rugby, wala ho tayo makitang doon. Diyan lang sa labas ng DPWH, malapit sa may Santa Maria ba yung papasok diyan. Sagot ng barangay Tanod, pasensya na po. Hindi po namin AOR yan, Area of Responsibility. Sako po yan ng barangay Tetuan. Ay, nako. Pagpunta niya naman sa Tetuan, hindi ba naman mahagilap yung barangay kapitan dyan? Itong si Dalipe. Si barangay chairman John Dalipe ba yun? Laging wala. At hindi rin natin nakita na nag-iikot ng mga barangay chairman. Kung nakikinig sa atin si Kapitan John Dalipe, puntahan mo yung paggabi. Yung likod ng DPWH dyan sa may Tumaga. At area mo raw yun. At meron dyan tambakan ng basura. Makikita mo yung mga bata nagra-rugby. Kung hindi ka makapunta, mag-dispatch ka barangay chairman Dalipe ng barangay Tanod. O kaya kung nakikinig yung Police Tetuan, puntahan ninyo yan. O kaya yung City Hall, yung City Administrator. Puntahan ninyo yung likod dyan sa DPWH. At maraming sumisingot ng rugby dyan. Meron pa tayong nakikita dyan, yung tindahan ng mga kung ano-anong borloloy sa mga Chinese bla bla bla. Ultimo yung sidewalk inoccupy na. Grabe. Meron diyang tindahan, mga kaibigan, nagbebenta ng mga figurine, estatwa, mga Buddha, mga kung ano-anong palamuti sa mga ginagamit sa feng shui. Diyan lang sa tapat ng tapat ng LB public market ba yun? Tinawag din natin, nireklamo rin natin yan sa barangay Tumaga. Sabi nung barangay Tumaga ay sakop daw ng Tetuan yan.
Imagine mga kaibigan, ito talagang nagbebenta ng mga kung ano-anong barloloy dyan mga kaibigan. Imagine, hinarangan yung sidewalk. Tapos doon inilagay yung mga binibenta nila. Tapos kung titignan mo sa loob, parang bodega, fire hazard yan. Bakit mo i-occupy yung sidewalk upang gamitin mo sa pagbebenta mo ng kung ano-anong mga estatwa? Pati mga halaman ay nakadisplay, tapos binakuran. Yan talaga ang sakit nitong tindahan na yan dati nandito yan sa may Tumaga. Dito sa may tapat nung isang building dyan na may mga opisina, government offices. Nung sila ay nandiyan ganun din ang ginawa nila mga kaibigan. Hinarangan nila yung sidewalk at binakuran at doon nila ginawang extension yung sidewalk ng kanilang tindahan. Bawal yan. Kaya nga tinawag yan na sidewalk upang gamitin. Upang gamitin ng mga tao sa paglalakad dahil ang kalye ay talagang lubhang napakadelikado. Nung umalis sila dyan sa Tumaga, dito naman sila lumipat sa may tabi ng tapat ng LB Supermarket ba o LB Public Market. Ganun din ang ginawa nila. Hinarangan din mga kaibigan yung sidewalk at ginawang extension ng kanilang tindahan. Wala bang mga bulag itong mga opisyal ng pamahalaan natin mga kaibigan? Alam naman nilang labag sa batas yan Walang umaasikaso, walang bumibigay ng pansin dito sa problemang yan. Kaya yung mga tao napipilitan dahil hindi makadaan sa sidewalk, sa kalsada na sila dumadaan. At delikado dahil pagdating ng mga rush hour, mga 4:30, 5, 6, gano'n, hanggang alas 7, punuan na yung sasakyan dyan. Delikado yan. Pati yung mga estudyante, mga bata, sa kalsada dumadaan dahil nakabalandra yung mga binibenta nitong tindahan. Baka nga walang permiso yan, baka walang permit, business permit. Kung nakikinig si Beng Climaco, yung mayor ng Zamboanga, papuntahan mo yan, mayor. Pacheck mo yung nagbebenta ng mga iba't ibang kagamitan sa feng shui, mga Chinese decorations, mga Buddha. Pacheck mo yan kung meron bang permiso yan. Kung walang permiso, ipadlock ninyo yung tindahan. Di ba mga kaibigan? Ganyan lang kasimple yan. Kailangan merong political will. Hindi pa pwedeng i-delegate mo to sa iba. Yung ibang pinag-utusan mo, hindi naman ginagawa yung kanilang trabaho. So, sa licensing, pa-check natin to. Meron bang permiso yan? Meron bang business permit yan? Nagbabayad ba ng tamang buwis yan? Nag-i-issue ba ng resibo yan? Official receipt? At bakit binakuran yung sidewalk? Patanggal ninyo yung binakurang sidewalk dyan para magamit ng publiko yung daanan. Ang daming problema talaga sa Zamboanga. Diyan lang sa Jumbo Bridge sa Tituan Nagtayo ba naman ng tindahan sa gilid ng ibabaw ng tulay? Punta ka sa kabilang dulo, meron din nagtayo ng tindahan doon na magbebenta ng mga gulay. Nako, pati yung Jumbo Bridge ang dami ng mga potholes. Pag sinabing potholes mga kaibigan, butas-butas na yung tulay. Pero wala pa rin umaasikaso niyan. Sino ba ang may responsable dyan? Ang Department of Public Works and Highways ba? O ang City Engineer's Office? Aantayin nyo pa bang mabutas yung tulay na yan? Bago nyo aksyonan, bago nyo takpan yung mga butas-butas dyan. Ay, naku po. Kaluoy, Zamboanga. Ang daming kalye sa Zamboanga City ngayon. Lubak-lubak. Wasak-wasak. Dyan lang sa Barangay Tetuan. Kaya gusto nating makapanayam itong si Barangay Kapitan Jan Dalipe upang alamin sa kanya kung ano ang kanyang programa, ano ang kanyang ginagawa at ano ang kanyang gagawin sa napakadaming problema ng Tetuan. Dyan lang sa yung reklamo sa atin ng isang araw, dyan sa may Falcatan. Yung Toribio Falcatan, yung papaikot. Ako, grabe yung lubak-lubak dyan mga kaibigan. Sa Don Toribio, sa Falcatan, sira-sira yung kalsada. Hay. Diyan naman sa may veteran, sa may Tumaga, sa labas ng DPWH. Diba, lubak-lubak din ang kalsada dyan, inispaltohan nila.
Ang talino din itong mga gumawa niyan mga engineer dyan. Alam niyo mga kaibigan, yung lubak dyan sa labas ng Department of Public Works and Highways sa Tumaga, pag nasa gilid ka, malapit ka sa sidewalk, para kang nasa roller coaster. Kasi yung kalsada, talagang ang laki ng butas. Ang ginawa naman ng mga naglagay ng mga espalto dyan, inispaltohan nila ng puro. Hindi nila sinimentohan yung butas sa kanila nilagyan ng asfalto. Ang ginawa nila, inispaltohan. Alam nyo itong asfalto, malambot. Kaya sa, after several weeks, dumadaan yung mga sasakyan dyan. So, nadidiin yung espaltong yan. So, anong nangyari? Lubak pa rin hanggang ngayon. Diba? Pag dumadaan dyan, pag dumadaan ako ng mabilis dyan, ang boses ko, dahil lubak-lubak. Lubak-lubak. Ay, nako, grabe tong DPWH. Gawin nyo naman yung trabaho nyo bago na yung gobyerno. Ayusin nyo yung trabaho nyo. Nako po. Mahiya naman tayo sa publiko dahil yung sweldo din nyo galing sa buwis ng ating mamamayan. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Tapos pumunta kayo sa KCC, ang dami nyo makikita mga sasakyan ng mga gobyerno dyan. Nagsha-shopping, mamasyal gamit ang mga barangay vehicles. Kawawa naman yung ating mga mamamayan. Katulad nung ibinigay ni Celso Lobregat, di ba? Yung mga pick-up truck. Yung mga pick-up trucks sa mga barangay kapitan. Tignan nyo kayo, wasak-wasak. Dapat siguro asikasuhin to ng Civil Service Commission. Tignan to ni Celso Lobregat, yung ngayon ay congressman ng Zamboanga City. At bakit pinabayaan ng mga barangay kapitan yung mga sasakyan, yung jack, yung pick-up, Jack alias Jerome and Celso Jack vehicles na ibinigay ni Celso Lobregat nung siya ay mayor pa. Ngayon, kung nakikinig si Celso, check mo yan, Celso. At wasak-wasak yung mga pickup trucks. Walang taillights, basag ang taillights, tanggal ang ganito, wasak ang headlight. Ay, paano ba ginagamit ito ng mga barangay? Ginagamit nyo sa drag racing? Ginagamit nyo sa rally? At wasak-wasak yung sasakyan. Siguro kung nakikinig yung mga staff ni Celso Lobregat, pacheck nyo yan. Kawawa naman yung sasakyan ni binigay ni Celso. Ay pinaghirapan ni Celso Lobregat yan. Tapos ngayon, wasak-wasak. Alam nyo mga kaibigan, yan ang problema. Pag yung mga government vehicles napunta sa kung sino-sino, ay kasi hoda yan. Ako, kahit lubak-lubak, dere-dere, hindi mag-i-slow down yan. Kahit mabangga yan, ayos lang. Kasi hindi naman nila pera ginastos dyan. Alam nyo, ang ganda ng mga truck na binigay ni itong si Celso Lobregat sa mga barangay. Di ba? Meron pang ano ba nakalagay? Community, environment, livelihood, security, bla bla bla. Di ba? Celso. Ngayon, wasak-wasak. Kawawa naman. Pinaghirapan ni Celso Lobregat yan para ibigay sa inyo. Tapos hindi ninyo inalagaan. Dapat kung sino ang nakabangga, nakasira niyan, dapat papanagutin, pagbayarin sa kanyang pinsala sa sasakyan. Wasak-wasak na yung bumiyahe ka lang, gamitin mo yan ng walang taillight, paglabag na yan sa batas trapiko. Naku, gamitin nyo sa maayos siya. Alagaan nyo yung mga sasakyan. Dahil, mahirap ang sa gobyerno ang magbigay ng sasakyan. Lalo-lalo na kung yung mga politiko, mga kuripot. Hindi katulad ni Tatay Digong Duterte nung siya ay mayor. Talagang bigay todo. Walang itinatago. Pag may pondo, intelligence fund, gamit. Pag may pondo, pambili ng sasakyan, bili. Pag may pondo, pambili ng ambulansya, bili. Sa Zamboanga, hindi ganyan. Dito talaga, paiyakan. Ay, nako. Mabuti pa yung barangay Lunsuran, gusto kong batiin yung barangay Lunsuran. Dahil may tuwing umaga, mga kaibigan, nakikita natin yung sasakyan, yung pickup truck na binigay ni Celso sa barangay Lunsuran, ginagamit ng mga barangay official upang ihatid yung mga estudyante. Estudyante mula Lunsuran hanggang downtown. Inihahatid sa kanilang paaralan. Napakagandang example
ng ginagawa ng barangay lunsuran para sa kanilang mga constituents. Lalo-lalo na itong mga bata. Alam nyo mga kaibigan, itong mga estudyante, ang hirap maghanap ng jeep. Lalo na pag umaga. Kaya marami ang nakasabit, marami ang nasa top load ng mga pasahero, which is ipinagbabawal ng batas. Pero itong barangay lunsuran, nagkaroon sila ng kanilang sariling inisyatiba na gamitin yung pickup truck upang ihatid yung mga estudyante. Kung hindi tayo nagkakamali, siguro mahigit na 100 estudyante ang inihahatid dyan araw-araw. Napakalaking tulong yon sa mga mag-aaral. Kaya kudos sa barangay lunsuran. Sana gayahin to ng ibang mga barangay kapitan na yung malalayo ang lugar at hirap ang mga estudyante sa pagsakay sa jeep. Anyway mga kaibigan, wala na tayong oras. Batiin mo natin itong sponsors ng Mindanao Examiner Regional Newspaper para sa kanilang Fiesta Pilar. Yung mga sponsors, mga patrons. Sa Barangay Tituan Police, si Nonito Asdai, napakasipag. Nitong si Sir Asdai. Nakikita natin yan, nagmamando ng trapiko. Dyan sa Barangay Tituan. Yan ang dapat tularan. Yung katulad din na Sir Asdai ng Tituan Police Station. Napakasipag. Kudos sa'yo kay Sir Nonito Asdai. At sa iba pang sponsors ng itong sina Director Art Onrubia ng City Mayor's Executive Assistant on Barangay Affairs, Bebot Cortez, City Hall Executive Assistant on Barangay Affairs, si Engineer Rodrigo Rebollos, Assistant City Engineer ng Zamboanga City, Alexander Eric Elias, City Civil Registrar, at si attorney, ito paborito ko, si Attorney Bernardino Ferrer, City Legal Office. Napaka-articulate na tao, napakatalino. Si Police Superintendent Jomari Albarico, Deputy Director for Administration ng Local Police Force. City Engineer Luis Vicente Despalo. Yung kaibigan ko rin na si Vic Lioso Jr. Alam nyo, nung nangangailangan ako ng dugo, kay Vic Lioso tayo lumalapit. Kasama natin to dati sa Radyo Agong. At si City Veterinarian Mario Ariola. Si Mario Ariola, dapat tignan mo yung dami nagkalat na aso sa kalye. At under ba sa'yo ang City Pound? Paasikaso mo at nagkalat ang mga aso. Delikado yan. Si Chief Inspector Clint Cha, ang Fire Marshal ng Zamboanga City, Bureau of Fire Protection. Ang daming problema dyan sa Bureau of Fire. May mga reklamo na may pinapaboran daw yung mga bombero kung saan bibili ng mga fire extinguishers. Sa kaalaman ni Chief Inspector Clint Cha, yung mga bombero nyo dyan hindi nag-i-inspeksyon. Inaantay lang na magpaparenew ng business permit sa fire. At yun lang, titignan lang kung may fire extinguishers ang isang kumpanya. Tapos na yun. Hindi man lang nag-i-inspeksyon sa mga building. Hindi naman dahilan yung kulang sa tao at hindi mo na-inspeksyonin yung building. Kaya nga meron dito mga pagsabog sa Zamboanga dahil yung mga bodega pinagtataguan ng mga paputok. Dalawa ng pagsabog dyan. Dyan sa Veterans at dito sa likod sa May Nunez. Matindi yan. At siyempre kay City Health Officer Dr. Rodel Agbulos sa Bendimil, Zamboanga. At siyempre kay Attorney Aminola Alex Guaping Abaton. Kaibigan natin to, yung LTO9 Regional Director, si Elmer Apolinario, CDR RMO Chief, si Police Superintendent Bonifacio Aranya, Zamboanga City Police Office Station 11. At isa pa nating idol, si Konsehal Jimmy Villa Flores. Yehey! Samselco General Manager, si Engineer Ed Ancheta. At ang Board of Directors headed by its President, Director Omar Sahi. At kay Ann at kay Cecil ng Samselco. Si Cecil ng Finance at si Ann sa Office ng General Manager.
At siyempre, sa paborito ni June Feliciano na si Nathaniel Asuncion, yung Public Market Superintendent. Nakikinig na ba? Si Market Superintendent Nathaniel Asuncion sa DXXX. At sa Blue Jazz Beach Resort, mga kaibigan, sa Samal Island. Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Kung gusto niyo magbakasyon at mag-celebrate ng weddings, birthdays, anniversaries, o kaya together with your loved ones, families, girlfriend, boyfriend, sisters, brothers, lola, lolo, o kaya business conference, seminars, workshop. Saan pa kayo pupunta kundi sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Sa Samal Island, tabi lamang to ng Davao City. 10 minutes ride sa water taxi, nandun na kayo. Maaari nyo silang tawagan sa 082. Kung gusto nyo magpa-booking, tawagan nyo na. Ilista nyo itong number 082-284-2000. At sa kanilang cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin yung kanilang telephone number 082-284-2000 at ang kanilang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Alam nyo mga kaibigan, napakaganda dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. World class yung kanilang amenities at napakamura. At ulit, kudos kay Superintendent Nonito Asdai. Napakasipag na commander. Dyan sa Police Station 6 sa Tetuan. Wala tayong oras. Hanggang bukas mga kaibigan. Huwag niyong kalilimutan kumain ng kumain. At uminom ng tubig para hindi naman kayo mabilaukan. Bueno, wala na tayong time. Nakatitig na sa atin yung ating technical, stress na. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig. Ito po si Alacinto para sa Radyo Mindanao. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Chup-chup.